Pagkatapos umalis ni Zhu Honggang, hinimas ni Lasho ang kanyang balbas at sumulyap sa bintana. Sa mga sumunod na araw, gumamit si Lasho ng unti-unting pagtaas ng kahirapan, na nagtataas ng kahirapan ng mga problema ng hakbang-hakbang. Hindi niya inaasahan na malulutas niya ang mga ito, ang layunin ay ipaunawa sa kanya ang kahulugan ng mga problema. Ang pag-aaral ay walang katapusan, kung mas naintindihan ni Shibuya ang matematika, mas mapagtatanto niya ang mga mysteries nito. Si Shibuya sa Reflection Cave ay talagang tulad ng sinabi ni Lasho, habang lumalalim ang kanyang pag-unawa sa mga problema, nalaman niya na ang mga ito ay mas mahirap kaysa sa naisip niya. Siya ay pinahirapan hanggang sa punto na mukhang madman, na may magulo na buhok, ganap. Naabala sa isang tumpok ng mga papers. Isipin mo na si Mr. Seventh ay naging ganito, napakasakit sa puso. Ang mga problemang iyon ay insane, outrageous. Magpahinga ka na, hindi mo nga maintindihan ang mga iyan. Habang si Panzong at Zhou Jifeng ay papalabas na sa likod ng bundok, isang female disciple ang tumakbo, lumala ang mga pinsala ni Princess Yuning. May isang tao na ang pumunta upang ipaalam sa Pavilion Lord. Naparito ako upang abisuhan si Mr. Seventh. Si Shibuya, na karaniwang hindi pinapansin ang mga kaguluhan sa labas, ay lumitaw sa pasukan ng Reflection Cave at nagtanong, anong nangyayari kay Yuning? Kahit si Shibuya ay manhid at walang puso, hindi niya maaaring manatili at panoorin siyang mamatay. Pagkatapos ng lahat, malaki ang naitulong ni Yuning sa kanya, kung hindi pag-ibig, may utang na loob. Mr. Seventh, ito ang nangyari. Palabasin niyo ako. Natigilan si Panzong at Zhou Jifeng. Wala silang lakas ng loob na palabasin si Shibuya sa Reflection Cave. Mr. Seventh, hindi sa ayaw namin. Palabasin niyo ako. Ang kanyang ekspresyon ay nagpaliwanag na kailangan niyang umalis sa Reflection Cave. Walang cultivation si Shibuya at walang weapon, kaya tiyak na hindi niya maaaring baliwalain ang barrier ng Reflection Cave. Palabasin niyo siya. Si Duan Musheng, na may hawak na Overlord Spear, ay lumutang sa hangin, nakatingin sa Reflection Cave. Ayos po, Mr. Third. Lumabas si Shibuya sa Reflection Cave at tumungala kay Duan Musheng sa kalangitan. Ang nakagulat kay Shibuya ay ang presence ni Duan Musheng ay mas kahanga-hanga kaysa dati. Salamat, Third Senior Brother. Hindi ako ang may karapatang magsabi, ngunit kapaki-pakinabang ba ang paggugol ng buong araw sa pag-aaral ng mga walang kabuluhang bagay na iyan? Walang masabi si Shibuya. Gusto niyang makipagtalo, ngunit sa pag-iisip ng fiery temper ng kanyang third senior brother, nagpasya siyang huwag. Aalalahanin ko ang mga turo ni third senior brother. Pumunta ka at tingnan mo siya sa huling pagkakataon. Sa huling pagkakataon. Kumalabog ang puso ni Shibuya. Paano niya hindi maiintindihan ang kahulugan ng mga salitang ito? Hindi naglakas loob na magtagal, nagmadali siyang pumunta sa South Pavilion. Dumating si Shibuya sa South Pavilion. Nang makita ni Little Yuaner si Shibuya na papalapit, agad siyang lumapit dito. Mr. Seventh, mamamatay na si Sister Yuning. Huwag kang mag-alala, pinag-aaralan na siya ng 3 elders. Little Junior Sister, huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Tiningnan ni Shibuya ang saradong pinto at papasok na sana. Bumukas ang pinto. Kumusta siya? Isang astral blade ang tumusok sa kanya, na sumire sa kanyang internal organs. Maghanda para sa libing. Napakatalino ni Yuning. Alam niya na kahit hindi siya lumabas, tiyak na hihilin siya ni Liu Bing o Xiang Lai bilang hostage. Voluntaryo siyang humakbang upang harangan si Xiang Lai, na nagbigay ng oras kay Shibuya upang mag-isip ng countermeasure. Dahil dito, matagumpay na naambush ni Shibuya si Xiang Lai. Upang hindi maging burden kay Shibuya, pinili ni Yuning na wakasan ang kanyang sariling buhay. Kung minsan, naisip niya na napakatanga niya, naively ganoon. Hindi ba sana ayos lang na manatili sa palas at mag-enjoy sa isang buhay ng ginhawa? Bakit kailangan niyang makisali sa mga disputes ng cultivator world? Bumukas muli ang pinto. Elder Pan, kumusta ang sitwasyon? Nailipat ko ang kalahati ng aking primal energy, ngunit hindi ko kayang gamutin ang mga sugat sa loob ng kanyang katawan.
Paghusga mula sa angle ng sugat, malamang na plinano niya ito sa lahat ng oras, hindi upang mamatay kaagad, kundi upang maging unsolvable. Mas gugustuhin niyang magtiis ng matagal na pagdurusa upang panatilihing bukas ang kanyang mga mata at makita ang mundong ito sa huling pagkakataon. Old Pan, huwag kang manakot ng tao. Wala na ba talagang pag-asa? Mukha ba akong tipo ng taong nagsisinungaling? Mr. Seventh, pumunta ka at magmakaawa kay Master. Tiyak na may paraan siya upang iligtas si Sister Yuning. Hayaan mo na ang Pavilion Lord mismo, kahit dumating pa ang isang 8-leaf Buddhist Master, hindi nila siya maliligtas. Anong ibig mong sabihin yan? Kung ano ang sinabi ni Panlit Ian at Elder Hua ay makatwiran. Ang astral blade na ginamit ng babaeng ito ay medyo kakaiba. Tila nalasan, na corroding sa kanyang internal organs. Mahirap itong makita sa una, ngunit kapag talagang sumabog ito, huli na upang iligtas siya. Ang Buddhism ay may tatlong healing techniques, Chihang Universal Salvation, Clear Mirror Platform, at ang Buddha's Light Shines. Wala sa tatlong paraan na ito ang makakagamot sa babaeng ito. Wala na bang ibang paraan? Ikaw ang 7th disciple ng Evil Sky Pavilion, maparaan at matalino. Dapat maintindihan ng isang matalinong tao kung ano ang sinasabi namin. Kung hindi ka naniniwala sa amin, pumasok ka at tingnan mo mismo. Umiling ang iba sa kawalan ng pag-asa. Ang mga disciples ng Evil Sky Pavilion ay medyo mahilig kay Yuning. Paano nila matitiis na panuurin si Yuning na mamatay? Kumaibot ang talukap ng mata ni si Wuya ng ilang beses. Sinasabi ko na kaya ni Master, kaya niya. Pumunta ka at magmakaawa kay Master ng mabilis. Mas mainam na hilingin sa Pavilion Lord na subukan. Bagaman ang pag-asa ay maliit, sulit pa rin itong subukan. May katuturan iyan, ang Chihang Universal Salvation ng Pavilion Lord ay hindi ang Pavilion Lord. Pagkatapos ng lahat, matanda na ang Pavilion Lord. Ang pagsasayang ng primal energy upang iligtas ang isang maliit na batang babae na bahagyan niyang kilala ay maaaring maglagay pa sa kanyang sarili sa panganib. Para sa isang tao na ang great limit ay papalapit, bawat bit ng primal energy ay mahalaga. Napakaraming ingay, anong nangyari sa lugar na ito? Pagbati, Pavilion Lord. Ang South Pavilion ay isang lugar ng kahalagahan, paano pinapayagan ang isang traitor sa loob? Natakot si Wuya at mabilis na lumuhod. Disciple, nagmamakaawa kay Master na iligtas siya. Handa akong tanggapin ang anumang parusa. Walang ibang makakagambala sa kanyang mga gawain, ni hindi rin sila, kaya maaari lamang silang manood mula sa tabi. Ako ang nagpalabas sa kanya, Master. Naging mapagbigay si Princess Yuning sa kanya, at hindi ko masyadong inisip. Gusto ko lang na magpaalam sila. Hinimas ni Lasho ang kanyang balbas at tumango, ang kanyang tingin ay tumawid sa karamihan. Napakaputla ng mukha ni si Wuya, hindi niya inaasahan na pahihirapan ng ganoon kalaki ng mga problema sa matematika. Ano ang sitwasyon? Sina Huawu daw, Leng Luo, at Panlit Ian ay nagulat bawat isa ng kanilang mga diagnosis kay Lasho. Kasalukuyan siyang may 2 Desperate Healing Cards at 2 Enhanced Desperate Healing Cards, kaya hindi ito dapat maging malaking problema. Gayunpaman, hindi sa ililigtas ko siya dahil lang sa humiling ka. Nagmamakaawa ka ba sa akin? Disciple, nagmamakaawa kay Master na kumilos. Kahit may sliver lang ng pag-asa, kailangang iligtas ang kanyang buhay. Bigyan mo ako ng dahilan upang iligtas siya. Ang mga salita ni Lasho ay hindi lamang nagpatulala kay si Wuya, kundi pati na rin sa lahat ng iba pa. Sa aming master-disciple relationship, ang pagtulong sa iyo na lutasin ang siege ng Liang State ay ang taas na ng kabaitan. Higit pa rito, ipinagkanulo mo ang sect at tinatrato mo pa rin ako ng ganitong attitude. Kung wala akong autoridad, saan ko ilalagay ang aking matandang mukha sa hinaharap? Ano ang kailangan ni Master upang kumilos? Hindi agad sinagot ni Lasho ang kanyang tanong ngunit. Lumakad patungo sa silid kung nasaan si Princess Yuning. Masyadong maaga upang sabihin. Sinabi ng 3 elders na walang pag-asa na iligtas siya. Kung ganoon talaga ang kaso, kung gayon ang iyong pagmamakaawa ay walang kabuluhan. Princess Yuning's face was pale, and her lips were chapped.
Anong mga virtues ang taglay mo upang kumita ng ganoong debosyon mula sa dalagang ito? Sa pagtingin kay Princess Yuning na nakapikit ng mahigpit sa kama, nakaramdam si Siwuya ng lumalaking higpit sa kanyang dibdib. Ang mga bagay ay palaging lumalabas ng hindi inaasahan, sa loob ng mga pader ng palas, maraming bagay ang hindi makontrol. Sa pag-alala kung paano binaliwala ni Princess Yuning ang lahat, maging ang kanyang sariling buhay at kamatayan para sa kanyang kapakanan, paano siya mananatiling walang pakialam? Tama si Master, anong mga virtues ang taglay niya para mamatay ang isang tao para sa kanya? Lumapit si Lasho sa tabi ng kama at sinuri ang kanyang pulso. Tulad ng sinabi ng tatlong elders, nasira na ng astral blade ang kanyang internal organs, at ang accumulated injuries ay biglang lumala, na humantong sa kinalabasan ngayon. Maaari pa siyang iligtas. Tumalon sa tuwa ang puso ni Siwuya, at malapit na siyang lumuhad at magmakaawa. Ang memory crystal, talagang hindi mo alam kung nasaan ito. Western frontier o northern frontier. Mula nang bumalik ako sa Evil Sky Pavilion, bawat salita na sinabi ko ay ang katotohanan. Kung may kahit isang kasinungalingan, naway tamaan ako ng kidlat. Ang memory crystal ay sinliohan niya mismo, kaya talagang hindi malamang na madaling malaman ng sinuman kung saan ito inilagay. Ang plano ay napaka-thorough. Sa labanan ng Liang State, kung naruroon si Yu Zhenghai, tiyak na nanalo sana ang Underworld Sect. Lubos akong curious, bakit wala si Yu Zhenghai doon? Ayon sa initial plan, dapat talagang lumabas si First Senior Brother sa Liang State. Kinonsidera ko ang mga variables at nag-iwan ako ng way out. Si Xiang Lai ay isa sa mga variables. Hanggat walang nangyayari kay First Senior Brother, oras na lang bago maging victorious ang Underworld Sect. Sa palagay mo ba ay may kakayahan si Yu Zhenghai na kunin ang Divine Capital? Hindi na kailangang kunin ang Divine Capital. Ganoon ka ba ka-confident? Si Liu Yan ay isang fatuous ruler at dapat atakihin ng lahat. Mula nang umakyat siya, hindi kailanman nagdaos si Liu Yan ng court, na pinapabayaan ang mga state affairs at lihim na nagre-research ng mga secrets ng longevity at ang nine-life stage. Siya ang tunay na mastermind sa likod ng pagkawala ng white citizen people ng Crossing the Sky River. Nakarecord sa mga sinaunang texts na ang Riding the Yellow ay maaaring magbigay ng 2,000 taon ng buhay. Upang mahanap ang Riding the Yellow, nagpatayan si Liu Yan, na nilaban ang Fish Dragon Village sa dugo. Pagkatapos nito, gumugol siya ng 10 magkakasunod na taon sa pagliligtas ng mga corpses mula sa ilog sa paghahanap ng Riding the Yellow. Upang mahanap ang secret ng nine-life stage, hindi siya nag-atubiling kopyahin ang 10 absolute array sa maraming cities, na pinapatay ang mga cultivators para sa mga eksperimento. Ang massacre ng Black Cavalry ng Upper Prime City ay sa kanyang utos. Si Leng Luo ay dating Black Cavalry, maaari siyang harapin tungkol dito. Ang 30,000 commoners, corpses na lumulutang sa Nine Bends River. Tama na, gusto lang sabihin ni Siwuya kung gaano ka-cruel, heartless, at incompetent si Liu Yan. Gusto mo bang maging isang great hero na nagbabago sa mundo? Wala akong ganoong kalaking ambisyon, iyon ang ideya ni First Senior Brother. Gusto ko lang malaman ang isang bagay. Ano iyon? Gusto kong malaman kung bakit ang Great Flame Imperial Family ay nakatayo ng ganoon katagal. Gusto kong malaman kung anong mga secrets ang sadyang tinatago ng Great Flame Imperial Family. Muling kumunat ang noo ni Lasho. Inakala niya na may sasabihin si Siwuya na may kaugnayan kay Yu Zhenghai o sa Memory Crystal. Hindi niya inaasahan na ang kanyang focus ay nasa Imperial Family sa lahat ng oras. Ito ba ang dahilan kung bakit siya pumasok sa Imperial Palace at naging Grand Tutor? Sa lohikal, tila napaka-plausible. Bakit magkakaroon si Siwuya ng ganoong kakaibang ideya? Ang isang 8-leaf at ang 10 absolute array ay malayo sa sapat. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kong utusan ng mga tao sa Darknet na maghatid ng core intelligence files. Kahit malaman mo ito, ano ang silbi? Cough, cough. Biglang umubo ng marahas si Princess Yuning. Nagmamakaawa ako kay Master na kumilos. Sa buong mundong ito, ako lang ang makakagawa ng pagliligtas sa kanya.
Sa isang pagtaas ng kanyang palad, isang Desperate Healing card ang lumitaw sa kanyang kamay. Isang baha ng enerhiya, tulad ng Willow Catkins, ang bumagsak sa katawan ni Princess Yuning. Shihang Universal Salvation. Noong nasa Liang State City, nagawa ni Master na gumamit ng isang 100-meter tall golden Buddha statue, kaya normal lang para sa kanya na magamit ang mga healing techniques na ito. Bigla niyang naalala ang sinabi niya sa kanyang first senior brother. Sa oras na iyon, hindi siya sigurado. Mas lalo niyang naramdaman na maaaring talagang nakahanap si Master ng paraan upang sirain ang Great Limit. Kung hindi, paano niya, sa bingit ng kanyang limit, natanggal si Xiang Lai sa isang palad na hampas ng Abandoned Saintliness, Forsake Wisdom. At paano niya napatay si Kung Xuan sa isang galaw sa Runan Sacred Altar. Ang panunood sa enerhiya na patuloy na nagpapalusog kay Yuning sa harap ng kanyang mga mata ay talagang astonishing. Ang Desperate Healing card ay may 30% healing effect. Ang isang card na ito ay dapat sapat na upang mapanatili siyang hindi mamatay, at ang iba pa ay maaaring gamutin ng dahan-dahan sa pamamagitan ng pagpapagaling. Muling umubo ng marahas si Princess Yuning, habang nakapikit pa rin ang kanyang mga mata, at lumitaw ang dugo sa sulok ng kanyang bibig. Nakaramdam si Lasho ng kakaiba, yumuko, at sinuri muli ang kanyang pulso. Isang mahinang daloy ng primal energy ang pumapasok sa internal organs ni Princess Yuning.